Ngayon nga ay nasa baon series na naman tayo. Gagawa tayo ng tuna sandwich with love. Isang alaga ko lang ang nagpagawa ng baon ngayon dahil yung isa ay maaga raw uuwi. Simple nga lang ang kanyang babaunin ngayon. Dahil exam nga, kaya simple lang yung baon na pinapagawan lang ngayon kasi maaga naman silang uuwi galing sa exam. Pagka ganyan, ay nagre-request sila sa kanilang mga magulang na kung anong gusto nilang kainin after exam. Yeah, alam na this. Alam na yung mga alaga ko ay may pagkapili yung mga yan. Ang magre-request niyan ay yung panganay. Alam ko na kung anong re-request niyan. Food outside at mahilig yan sa mga sweet. At hindi nga nagkamali, pag uwi ng bahay ay may kanya-kanya silang plastic na bitbit at kung ano man gusto nilang kainin ay magagawa nila kasi request nila yun after exam. Ito nga palang toast ay pinaplat ko para maging manipis kasi mas gusto nilang ganyan. Pagka kumakain sila ng mga sandwich or mga ginagawa nating baon nila, kailangan manipis lang at malalasahan agad nila yung kinakain lang, jubon, tuna or egg. Pagkatapos ko siya i-flat, lagyan ko na siya agad-agad ng cheese. Cream cheese kung tawagin dito sa Saudi Arabia or fat cheese. Kailangan natin damihan ng lagay kasi gusto nga nila ay ma-creamy ang kanilang tuna sandwich. Kaya ayan, dinamihan ko ang aking cheese ng paglagay. Tapos inlagay ko na agad-agad yung tuna na pinatulo natin para naman hindi siya masabaw pagka niroll natin. Ayaw ng mga alaga ko na niluto ang tuna. Gusto nila ganyan lang, pinapatila lang yung tubig tapos ilalagay mo na sa sandwich kasama ng cheese. Pagkatapos nga niyan ay agad-agad ko siya nilagay sa toaster para maging mainit at crunchy. At ito na nga, pagkatapos natin initin, natapos na siya, ilalagay na natin siya sa sandwich bag at ilalagay natin sa baonan para ilagay natin sa sala or i-check pa nila kung anong kailangan nila. Ito na, tapos na, kaya ilalagay na natin sa table nila. Pagbalik ko nga sa kusina ay inilagay ko agad yung mga gulay na pinamili na kagabi sa refrigerator at chinek ko yung mga nabubulok or hindi pa nabubulok at para mailagay na maayos sa refrigerator ang mga gulay na pinamili nila kagabi. Kadalasan dito ay 11 or 12 na sila umaalis ng gabi para mamili ng kanilang mga kailangan sa Panda or sa Tamimi. Kasi dun madalas mamimili ang aking mga alaga ng mga gusto ng kainin at ang aking amo. At sa mga kababayan ko dyan na gusto mag-apply dito sa Saudi Arabia or gusto maging kadama siya dito sa Saudi Arabia, dapat lagi nyo i-check ang mga gulay kung may nabubulok or may mga na-expire na nagamit dito sa refrigerator na kailangan na itapon. Hindi ang mga amo natin ang gagawa yan para sa atin. Dapat lagi tayo maging alisto, wais at kailangan ipakita natin sa kanila na concern tayo sa lahat ng bagay, pagkain man yan, tao o anuman ang meron sa bahay nila. Kasi kailangan ganun tayo. Kailangan maramdaman din nila na special sila para sa atin. Marami rin ako na itapon na gulay kasi nga nabubulok ng iba at yung iba naman ay pwede pang i-reserve para mamaya pagkain nila. After ko nga sa kusina ay agad-agad naglaban ako ng aming mga labahan kaya ngayon knockdown ako kasi maaga akong naglaba, maaga ako natapos kaya pahinga mo tayo ng konti para may energy tayo para mamaya. Salamat at nakaiglip din ako ng 1.5 oras kahit pa paano nakapagpahinga ako. After nga nyan, agad-agad kong kinuha ang aking mga sinampay para naman planchahin. Kaya guys, magka-plancha muna ako, dyan muna kayo at maraming pa akong gagawin. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share.